Yes, good morning. Thank you for coming. So we'd like to make a report on what's are the accomplishments of NBI. Unang-una, no, yung kahapon, we were able to make apprehension and nakuha natin yung 23 40-footer container contains tobacco, STG, NCR, NBI, NCR, and STG. Lumalabas na talagang si Mike Defensor kasama rito and will be filing this case. But before we file it, for the public to understand kung ano talaga yung nangyari rito, kung ba't hindi kagad na file, dahil inaral natin kung ano talaga yung naging participation, and upon studying the documents, including the floor plans of the Clip Point Square, which is owned by Clip Point Development Corporation, lumalabas talaga na Mike Defensor is part of the human trafficking na nangyayari dito sa Chicago. No? It was observed na yung design, original design nitong compound na to ay binago to suit doon sa plano nila talaga ng human trafficking. Even the design ng Chicago at ng Blue Hotel is not in accordance to the plan that was submitted to the city engineer's office nung nag-submit, humingi sila ng plano. Marami silang pinalitan to accommodate yung Chicago KTB from the start pa lang. And later on, we will point to dito sa mga plan na nakuha natin. No? These are official documents coming from the city engineer's office ng Pasig City. So ano yung mga nakita nating pagkakaiba rito? No? Yung supposed to be na entrance talaga ng Chicago, dilipat nila at sinara nila yung ibang hallway at naglagay sila ng pole staircase from the KTB sa first floor leading to the Blue Hotel. So ito yung mga ebidensyang lalabas doon sa ipapile nating kaso. No? So pati yung entrance ng kotse, entrance ng tao, nirelocate nila. Tapos yung entrance ng sasakyan, kaya nilagay nila ron to make it easier. So that doon sa mga i-cater nilang mga customer doon sa Chicago at saka sa Blue Hotel, hindi sila naka-expose doon sa main entrance na nilalagay nila rito. So lahat ng ginawa na to, there are changes doon sa plans na ginawa without the proper amendments na dapat ipinasok nila doon sa City Engineering's office. So doon pa lang may mga violation na. Why we are saying this is because this is the justification kung bakit kasama si Mike Defensor. Doon makikita nyo sa plano, meron talaga doon mismo sa ground floor kung nasaan yung Chicago KTB na supposed to be nakalagay doon sa plano na dapat opisina yon ni Mike Defensor. Yun yung nandun sa likod ng entablado. Mamaya pakita namin sa inyo yung video so that you have better understanding at mamaya pwede nyo lapitan yung plano, ituturo namin sa inyo kung ano yung ginawa nila rito sa plano na to. Kung bakit talagang kasama sa human trafficking at alam ni Mike Defensor ang nangyayaring human trafficking doon sa Chicago. KTB kasama yung Blue Hotel. Okay? So, first floor po niyan, Chicago, yung second floor is Blue Hotel. Makikita natin dito na may staircase, common stair siya, papuntang para magkaroon lang ng audio. tayo rito para makita nila. So ito yung floor plan ng building B, di ba? yes po. Well, sige, first floor, second floor. No? So ito po yung main entrance na inalis nila, nilipat nila dito. Tapos ito yung pinaka hagdanan papuntang second floor. Kung mapupuntahan doon yung Blue Hotel. Yung first floor is Chicago KTB. Tapos makikita natin dito na ito, indication na window 132, tapos window 137. Kita natin, ito yung cross-section through C. Ito yung building C, ito yung building B. Ito yung main entrance na tinakpan nila. Nilipat nila rito. Wala sa plano. Tapos, Iba tayo. ito yung second floor. Makikita natin na may mga partition, mga kwarto. Dalawa lang ilan lang yung pintuan, di ba? Ginawa na nilang hotel, iba-iba marami ng pintuan yan. Yan yung ginawa nilang Blue Hotel, tama? Opo, tama po. Tapos, Talagang pinagplanuhan yung gagawin. They even violated the building code
pagpapalit ng design na walang paalam. So I noticed, meron na silang sinagot doon, may binabanggit silang tao na sinabi nila yun yung pinagpasahan nila, but wala man lang statement naman yung tao na sinasabi. So, tingin ko mahirap na sila ipaliwanag to, no? At we will be filing yung human trafficking. Mahirap na sabihin politika pa rin to dahil ito na yung mga dokumento na nagsasabi na talagang si Mike Defensor knowingly and consciously pumasok siya sa negosyo ng human trafficking. Siya lang ba, sir, ang kakasuhan o may ibang bakas? May kasama pa, yung iba mga official din ito na nandoon. Ano? We're looking at Friday to file it kasi nga, naging mahirap yung pag-aaral namin, kinuha pa namin yung mga official documents. So, sa tricks, yung mga kakasuhan, padala mo ka sa akin para yan natin. Madala natin sa kanila. We can give it to them. Ano ba kayo rin? Bigyan natin sila. Bibigyan namin kayo ng matrix ng mga kakasuhan na gawa na rin namin yun. It took some time, no? Kaya medyo natagalan to dahil talagang pinag-aralan.